Hi guys! After work, we're here in Superstore. Mag-grocery tayo. Para sa camping ng aking girls. So, nasa Young Women Camp sila ngayon. At tomorrow, Friday, ako ay pupunta doon. So, Thursday ngayon at ngayon, meron akong assigned na meal na dadalhin. Gagamitin nila for Saturday since hindi ako makakapunta 3 days camping yon. So, titignan din natin kung saan yung camp na yun. Papakita ko sa inyo guys pag nakarating ako dun. Kasi first time ko makakarating dun bukas. Ayan. So, ngayon bili muna tayo ng mga dadalhin doon. So, kukuha tayo ng Nutella. Kasi gagawa sila ng crepe. $7.49 yung gantong size. At kukuha tayo ng pancake. Kasi crepe and pancake yung last day nila na breakfast. That's $2.99. Punong-puno yan. At isang syrup original. So, itong tatak na to, no name, ay brand ng Superstore yan. So, sila yung mga mas murang pero masarap din. Yan. Tapos, ano pa? Ano yan eh, hindi yung drumstick. Quarter yan eh. 13, 12, 14 pieces. Baka dapat dalawang ganyan. Tapos isang ano lang wings, no? $16.50. Di dalawang, itong dalawang 12. Oo, dalawang 12. Yan ba ito? 2, 4. At ito na nga kami guys, babiyahin na kami papuntang Wabamon Lake kung saan ang aming mga girls ay nag-youth camping. At ito ay 1-hour drive. So parang from Manila to Batangas ang distansya niya pero 1 hour lang. So ito guys, makikita na natin yung lake. Ay ito nga pala ay charcoal. Hindi ko alam kung anong ginagawa dyan. So ayan na yung lake guys, Wabamon Lake. Napakaganda niya guys, pero hindi ko nga lang siya nalibot. Mamaya ko ikikwento kung anong nangyari sa amin. Ang ganda. Ayan, so medyo hindi siya sementado dito. Pero talaga kasi parang provincial life talaga siya. Yan, malapit na kami guys. Makikita ko na ang aking 2 girls na nag-youth camp dito. In Wabamon Lake. My first time here. Binisan muna ang bebe at bababa yung mga dala-dala for the girls. So, may mga kulang kasi. Tsaka ngayon talaga ako nakaschedule pumunta dito. Hi, Saraya! Yes. That's where you can still get forward. Yes? Ay, not too close, ha? I'm playing the lyrics album. Dapat pala nagdala tayo ng ano, wireless. Oh my. Oh my God. Wow. Para hindi masunog. Opo. I am rotten. Pag sunog, hindi masarap kainin. Mapait. Wow. Kasali na ba yan sa vlog? Magkikwento ko na lang may labing nangyari. Ayun guys, so ang nangyari nga sa camping ay nag-enjoy naman ng mga kids doon, yung dalawa kong
girls na sakop pa dun sa age na pwedeng sumali dun sa camping na yon. At 3 days yon, Thursday, Friday, at Saturday umuwi na nga sila. At sinundo na rin sila the next day. So, kung Friday kami nagpunta, umuwi lang kami ng gabi. Tapos Saturday ay bumalik ulit doon. Ang daddy na lang dahil ako ay may work. At sinundo na sila doon. So, yung isa pa nga ay nagpaiwan kasi kanya-kanyang uwi yun eh. So, kanya-kanyang sundo. Nagpaiwan siya dahil nag-enjoy siya doon sa lake, no? Nag-swimming pa sila. Yan. So, hindi na nga namin napuntahan, guys, yung lake doon at yung iba pa na may mga zipline, tomahawk, yung mga ibang activities na ginawa nila dahil meron kasing nangyari, no? So, kung makikita nyo, ito, papakita ko sa inyo, guys, yung nangyari dito. Flashback. Hi, Saraya! Yes. That's okay, you can still get forward. Yes? Yan. So, yung nangyari dito, guys, nung pagsara ko niyan ng door, ayan, dahil yung aming door ay automatic door siya. Papakita ko sa inyo, guys, yung nangyari dito. Ay, ang ganda naman ng sunset. Ang ganda ng view. Wow. Ang lamig, malamig na ngayon, guys. Ang ganda ng sunset, oh. Okay. Pagsara ko ng pinto nito, eto, guys, ay automatic door. So, bumukas siyang ganon, tapos mabagal kasi yan dahil automatic siya. Ganon siya. Tapos, nung pag-open niyang ganon, ay pinush ko siyang ganon. Tapos, nasira na siya. Ayaw na niyang umandar. So, ngayon, guys, ay hindi na siya ma-open. Tinry namin na... Na-open pa ba siya? Hindi na talaga siya na-open, guys. Una talaga nangyari sa kabilang door, dati nasira. So, isa na lang ginagamit namin. So, dahil ngayon, dalawang door sira na. Dito na lang kami ngayon dadaan sa front. Sa driver at yung sa driver side na to. Ayun, guys, ang nangyari. Kaya, hindi namin alam kung paano kami... 8 people papasok dyan. Pag winter time ay malamig. Tapos dalawang door lang ang pwede namin pasukan at labasan. Ayan, so medyo sacrifice muna tayo dahil sa kagagawan ko na nasira. Nakamusta ka naman, my love, nung nasira yung ano? Hindi ako sira. Talaga? Ayun, so nasira na yung gabi namin nung umuwi kasi iniisip namin paano kaya itong door na to na dalawa na lang yung front door na lang yung ayos. Sira na yung mga door pang passenger. Ayun, guys. So, tiis-tiis muna tayo hanggang sa meron tayong pampa-repair nito kung kailan man yun. Hi, cutie! He's harmless. He just sees somebody. It's like, oh. Thank you. Dito. So, yung aso maliit lang pero kumahol sa amin, nakakatakot. Baka kagating kami. Ayun, so harmless daw, sabi ng owner. Ayun, so guys, 1 year na nga ako dito, no. Last year, pagdating ko ay syempre naghahanap ako ng work, tapos yung tinitirhan ko, yung friend ko, may daughter din siya na college level at siya din ay naghahanap ng work kasi dito, guys, sa Canada, mga 14 years old and above ay pwede nang mag-work. Although siya nga pala ay nasa early 20s, mga 21, 22, ganun yung age niya. So, yung time na yon na naghahanap ako ng work, naghahanap din siya ng work. And nakita ko yung effort sa paghahanap ng work. So, marami siyang ina-applyan online, sa Indeed, sa Job Bank, nag-send na siya ng mga resume, sa mga ni-refer ng mga kakilala sa simbahan, mga friends, yun. So, pero ang tagal niyang walang work, naghahanap siya. Diyan kami lulusot. Whoop! Ayan. Lusot muna tayo dito, guys. Ayan. So, naghahanap siya ng work. At naalala ko, sabi ko, nung nagpunta kami ng IKEA dito
Sabi ko, ay may hiring pala dito, mag-apply ka. So ako hindi ko pa masyado iniisip yung paghahanap na seryoso yung work, kasi syempre ang iniisip ko pa noon ay maghahanap muna ako ng bahay para sa aking family. Parating pa lang sila nung time na yon, last year. Ganitong time na to, August. So August 2023 nung dumating ako. At sabi niya, marami na siyang in-applyan at sabi niya, ang hirap daw maghanap ng work. Sabi ko, ang dami kasing dumating na international students dito. Tapos sabi niya sa akin, Tita, it's because of you. Ayan, so me and all of the other international students na dumating dito. Kaya yung mga katulad nila, yung mga young adults dito and even the teenagers ay nahihirapang maghanap ng work dahil nga maraming mga dumating, maraming mga ibang naghahanap ng work dito sa Canada. At sa news din, nalaman din natin, may mga news or mga balita na tumaas nga yung mga unemployment ay nag-increase dito sa Canada since last year dahil nga marami ring naghahanap ng work. Tumaas nga yung unemployment rate dito at hindi lang yung mga regular na naghahanap ng mga trabaho, hindi lang yung mga tourist na gustong magkaroon ng work permit dito, hindi lang sila yung mga naghahanap, even yung mga young adults, yung mga local, especially yung mga college students dito, kasi 'di ba, ang lifestyle nila or ang pamumuhay nila dito na kapag college ka na, ikaw ang mababayad ng tuition mo, ikaw ang magpapaaral sa sarili mo. So, or may mga study loan sila at kailangan nilang mag-provide para sa sarili nila. Kaya, kailangan nilang magkaroon ng work dito. Ay, may bunny! Ayan, oh! Oo, hello! Ang laki ng hagat ba yan? Balikan na natin. Ayan na, umalis na siya. Ayan. So, yung mga ibang katulad niya, yung mga OWB, yung mga naghahanap ng work, kasabay din yon. So, ngayon, ang ginawa ng government dito ay para matulungan din yung mga local students, yung mga high school students na nag-aaral pa or nakakagraduate lang ng high school, ay binigyan ng government ng subsidy yung mga companies. Oh, lamig. Ng subsidy, parang may percent na ibabayad yung government kung mag-hire sila ng local students or yung mga high school students dito sa Canada. So dito yan sa Edmonton, nabalitaan ko, sinabi ng aking boss sa kids gym na gano'n, na kapag nag-hire siya ay part ng sweldo ng student na yon ay bibigay ng government, tapos may part din sila na ibibigay. So kumbaga, syempre, to encourage yung mga employers na mag-hire ng mga local students. At ganun din naman dito sa aking current job. So, iba pa yung sa kids gym ko na job na merong, na sinabi niya yon. At ngayon, itong isang work ko sa mga people with disabilities ay nag-hire sila. They are currently hiring specifically sa mga high school students. So, nag-hire sila who are high school students. Kung nakatake na sila ng PE10, equivalent na yon para sa requirement na pag-take ng first aid, yung sa CPR, mga ganyan. So, hindi na nila kailangan mag-take ng first aid kung sila ay may PE10 na take na subject during their high school. So, kung mga 18 years old sila, so actually sa work ko guys, meron talaga mga 17 years old, 18 years old. So, sobrang mabata na mga kasama ko talaga na ka-work. Ayan, so I think, ini-encourage talaga, bukod sa talaga namang
early as 14 years old ay pwede nang mag-work dito, ay talagang ini-encourage din na yun, ng government na sila yung i-hire ng mga company. So sa tingin ko, itong isang company ko na pinagtatrabahuhan ko na ngayong full-time job, kaya din sila naghahanap, ay baka ano din sila, may subsidize din ng government para sa mga high school students. Yan. So, ganyan. Kaya kung may mga maghanap lang kayo guys ng mga ma-applyan. May mga opening for high school, mga 14 years old, pwede nang mag-work, ganyan. So, sa amin naman, basta meron silang PE 10, ay pwede na sila. So, pwede na silang mag-apply doon sa work na yon. So, yung sa people with disabilities, no, na ginagawa namin. Ayan. So, meron pa rin naman guys ditong mga hiring, pero talagang hahanapin lang talaga natin. Medyo tight lang talaga yung competition since maraming ang dumating dito sa Canada. At ayan, tingnan natin guys. So, may nagtitennis dito eh. Ayan. Ayun no, titennis. So, walang bayad mag-tennis dyan. Kailangan pa bang magpa-reserve dyan? So, hindi kailangan magpa-reserve. Basta, first come, first serve. Tingnan natin. Tennis court guidelines. Oh, first come, first serve. Please be considerate of time and limit your game to 30 minutes if others are waiting. Courts can be reserved for a fee. Permit holders have priority use. Tennis courts are for tennis play. Please do not skateboard, rollerblade, use bicycles, or play street hockey on the court surface. Please do not sit, swing, or stand on net cable. Ayan. So, meron silang mga